What's up? Good morning sa inyo mga netizens. If you're new to my channel, this is Ned Adriano and welcome back to another vlog. So today, just a quick conversation with you guys. So marami din na nagwo-wonder. So sa title ko, ang lalagay ko is bakit 125cc? Why do you have to stick with 125cc? Okay, bakit nga ba? Okay, so let's start. Talagpasan ko lang yung tricycle tapos magsasalita na ako. Okay, sa typical na Pilipino na kagaya ko, kagaya natin, meron kang dalawang choice sa pagkuha ng motor, kung ihuhulugan mo or i-full price mo. Marami magpapayo sa'yo na i-cash mo na kasi nga malaki ang interest kapag hulugan. But for a typical Filipino na kagaya natin, meron tayong mga binabayarang ibang bagay kagaya ng upa sa bahay, pagkain, kuryente, tubig. Mag-aabot ka pa sa kamag-anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo, o may anak ka pa pag-aaralin. Ang daming factor, ang daming dapat bayaran. So malaking possibility na maghuhulugan tayo ng motor, at marami ang naghuhulugan ng motor. Kagaya ko, naghuhulugan din ng motor ko kagaya ninyo. So bakit 125cc pababa? Actually hindi lang 125cc, pwedeng 110cc or even second hand motorcycle na noon pa nilabas. Why do you have to stick with that? We have to keep in mind, first of all, yung budget natin or yung value of money. Kailangan natin din isipin kung ito bang motor na to magagamit ko talaga, na talagang investment ko, o baka magiging luho lang kapag nag-jump ka kaagad sa mga fancy motorcycles or even in the smallest place sa 150cc, kung dun ka na ba agad dediretso. So most likely dito to sa mga bago pa lang nagmumotor or medyo ito pa lang yung mga pangalawa o unang motor nyo pa lang, I highly recommend you go for the 125cc. Kasi may mga factors din tayong dapat isipin sa pagkuha ng motor. Hindi porket nakita natin yung presyo na ganito, tas na ganito yung full price, tas ganito yung monthly, yun na lang yung babayaran mo. Meron ding mga maintenance ang motor, diba? Meron din yung mga maintenance na kagaya ng pagpapa-change oil. Pag nasiraan ka, pwede din sa gulong, sa bearings, yung mga basic, diba? May gear oil kung scooter kukunin mo. Marami ring iba pang components na magagastos ka talaga sa motor, dahil nagkakasakit din talaga ang motor kahit gaano pa kaganda. Depende na lang din sa paggamit at pag-iingat natin. Yung iba nagmo-modify pa, diba? Hindi makatiis. So if you're more on value of money, I highly recommend you go for the 125cc, kasi ibibigay naman nito yung kailangan mo yung speed, yung power, nandun naman makakasingit ka sa traffic, that's for sure. Makakasingit ka sa traffic. Kumbaga, ano ba yung sense kung bakit ka kumuha ng motor? Isipin mo yon, ano ba yung sense, ano ba yung dahilan mo, ano ba yung reason kung bakit ka kumuha ng motor? Kasi ako personally, kaya ako kumuha ng motor dahil dati I'm working sa Alabang, tapos manggagaling ako dito sa Santa Rosa, Laguna. Tapos ang hirap mag-commute, lalo ngayon sobrang traffic sa Alabang. Ang hirap mag-commute, sobrang traffic, tapos hindi mo hawak yung oras mo. Tapos minsan nasa gitna ka ng traffic, ihing-ihi ka na, hindi mo alam kung paano, o mamaya yung iba napupups na, di mo alam kung paano. Mga simpleng bagay na kapag pinagsama-sama mo, it makes sense, man. Tapos kung kinompute ko yung pamasahe ko, panghulog na to ng motor So kaysa napupunta to sa kakakommute ko, napupunta sa mga jeepney driver or tricycle driver, kakakommute ko, why not invest na lang sa sarili ko
na kumuha na lang ako ng motor na hulugan para hindi mo ramdam. Kasi sa ating mga typical na Pinoy, kahit sabihin nilang mas magandang i-cash ang motor, kung marami kang mga binabayarang bahay, kuryente, tubig, pagkain, kumpitin mo yun, men. I mean, it will take us forever bago tayo makabili talaga ng cash na motor, di ba? Eh kung on the other hand, magiging replacement lang to sa pamasahe mo, why not kumuha ka na lang ng hulugan kaysa namamasahe ka, at least napupunta na sa iyo yung hinuhulog mo. So let's go back to the 125cc. Kasi bakit ka kailangan makontento sa 125cc or even 110cc? Yun nga, yung performance or yung essence ng pagmumotor, may bibigay na rin ito eh. Kaya mapapansin nyo mga reviews ko, kadalasan yung mga 125cc na motor or 110cc. Hindi sa ayaw ko sa mga 150cc. Gusto ko syempre gusto ko siya. Pero doon tayo sa value of money. Kung hindi mo pa kaya, wag natin pilitin na mag 150cc. Dahil meron ding mga marketing strategy ang mga big companies. Kasi ako mahilig ako manood ng mga tech reviews, sa totoo lang. Mahilig ako manood ng mga tech reviews. Ang daming laging lumalabas na bagong feature sa market. Sa lahat ng bagay, maging sa gadget, sa camera, sa cellphone, sa motor, sa sasakyan, ang dami nilang nilalabas na feature na, come to think of it, ito ba'y essential na upgrade para sa atin? Essential ba to? Makakatulong ba tong mabuti, or para lang to sa sense na may maiyabang o merong lumabas na bago na palabasin na kailangan natin to pero di naman natin kailangan? Kasi most of the 110cc, 125cc na motor ay mabibigay na yung kailangan mo eh. For example, like liquid cool. Hindi ko sinasabi na pangit ang liquid cool o hindi to useful Isipin mo, ako dati nagamit na ako ng Mio Sporty, nakagamit din ako ng mga manual na motor, semi-automatic na motor. Nakakapag long rides naman ako eh. Nakakaabot ako ng Bicol nang walang problema. Hindi naman ako na titirikan, hindi naman nag-overheat yung motor ko. Pero kadalasan tanong sa akin sa YouTube, ano ba mas maganda, air cooled or liquid cooled? Of course liquid cooled, kasi mas mabilis na lumamig yung makina mo. Pero come to think of it, ganun mo ba kakailangan yung liquid cool? Ganun mo ba siya kakailangan? Kasi kung kaya naman ng motor mo na mag long ride, kasi ikaw din makakaalam ng motor mo kung kaya niya diba? You have to test it first. Sample lang yon, pero hindi ko sinasabi na yun. Pero madami pa na extra features na ayoko na lang sigurong banggitin kasi baka magkaroon pa ng mga diskusyon at ayoko din namang i-bash nyo ako. Pero come to think of it, my point is the value of money goes with the 125cc, 110cc, 115cc. Nandun yung value of money na hinahanap mo na may bibigay sa iyo yung essence ng motor. Plus, ano bang hanap mo sa 150cc? Speed ba hanap mo? Kasi try to think of it, ano ba yung pinagkaiba sa top speed? 30, so pagpalagay na natin mga 30, 20, 15 kilometers. Etong 125cc kadalasan umaabot ako dito ng 100. Pinaka mabilis ko na nakuha sa 125cc na motor is 110 kilometers per liter nung bago pa tong Mio Soul Ico. May angkas pa ako noon, naka 110 naman ako. Come to think of it, gaano ba kahalaga sa yung extra 30 kilometers per liter na top speed? Kung makukuha mo rin yung safety sa 125cc na sa loob ng 100 kilometers per hour per hour na top speed, kaya mo naman makuha sa 125cc na ligtas ka pa, safe ka pa. Plus the fuel efficiency, man. Fuel efficiency. Kasi dito kahit magrarat-rat ako, kaabot pa rin ako siguro ng around 41 o 45 kilometers per liter. And that's a big savings. Kung mag 150cc ka, wag mo expect na kapag nagrarat-rat ka o marurot ka o nagwalwal mode ka, makakuha ka ng ganong katipid.
Kasi kung ang habol mo ay top speed, syempre may ano yan, may factors yan na masasakripisyo kagaya ng fuel consumption. Pero kung ikaw naman ay someone that can afford all of that stuff, then go for it. Wala namang masama. Timbangin mo lang, is it a want or is it a need or is it just a want? 'Di ba? Baka gusto mo lang. Pero kung kaya mo naman talaga, kaya naman ng budget mo, then go for it. Kaya ng budget mo yung maintenance, yung fuel consumption, yung hulog monthly kung maghuhulugan ka man, at mas lalo kung kaya mo na i-cash, then go for it. But I'm just talking in behalf of all the typical Filipinos out there, which is most likely to go with an installment scooter or motorcycle. Yeah, yun lang. Sana may nakuha kayong insights or kahit ano na point dito sa mga sinasabi ko. I just want to give impact dun sa mga tao na konti na lang, parang dapat 150cc na. Or yung iba na, ano kayong kukunin ko, 125 or 150? Or yung iba naman na meron ng motor, do I have to upgrade to 150cc? Kung kaya mo men, kung kaya ng budget mo, walang problema. Wala kang dapat isipin. Hindi mo na dapat isipin yung mga pinagsasabi ko. Kung kaya naman ng pera mo, go for it. Kasi kailangan din natin yan yung a little bit of upgrade para masabi natin na mayroon tayong progress o umaasenso. But if not, kung magigipit ka lang men, kung wala ka na halos makain dahil lang gusto mo ng ganitong klaseng motor, wag. Sayang men, igastos mo na lang yan sa ibang bagay na mas mahalaga. Sa pagkain, baka mamaya mapabayaan mo pa yung health mo, yun yung pinaka-importante. Hindi ka na makakapag-motor mo pag nagkasakit ka o kapag hindi malinaw yung utak mo while driving, diba? Come to think of it. So yeah, that's maybe it for today's vlog. If nagustuhan mo, don't forget to hit that subscribe button and notification bell. And yeah, see you on the next vlog. Ride safe always. Goodbye netizens. Peace out.